Hi guys mga ka-Bloom, and welcome once again sa ating YouTube channel. For today's video, ang gagawin po natin is mag-install po tayo ulit ng CCTV camera na V380 Pro na kagaya po ng unang vlog po natin. Marami kasi guys ang nagko-comment doon sa unang vlog po natin na hindi po nila ma-install ng maayos. Kaya naman, gagawa po tayo ng part 2, which is ito po yung gagawin po natin at ituturo natin step by step po. So yun guys, bago po natin i-unbox yung unit, ipakita ko muna yung provision ng aking pag-installan. Mayroon po siyang main switch and then nakaseries po yung aking receptacle na paglalagyan ng CCTV camera sa aking ilaw dito pa sa labas. Nag-decide po tayo na bilhan ng receptacle na may on and off para pwede ko siyang i-on and off pagka gusto ko po yung CCTV camera na hindi nag-o-off yung ilaw ko sa labas. Sa paggamit po kasi ng CCTV smart camera na kagaya po nito, required po na mayroon po tayong stable Wi-Fi and dapat po 5G. And then guys, kung gagamit po kayo ng CCTV camera na kagaya po nito, I suggest po na samahan nyo na po ng SD card. Kasi po, hindi po kayo makakapag-review ng mga previous record ng mga nakaraang araw kasi wala kayong nilagay na SD card. Siya nga pala guys, nabili po natin ito sa Shopee and then kung gusto nyo pong bumili, ilalagay po natin yung link ng seller sa comment section ng vlog na to. Unbox po tayo. Ang kasama sa package is yung receptacle and then may kasama po tong Tox para ma-install po natin yung receptacle na paglalagyan po natin ng CCTV camera sa area na paglalagyan po natin. User's Guide Manual para masundan po natin kung paano yung proper installation ng unit na to. And then syempre guys, yung main unit, ito po yun. Yung CCTV camera or yung CCTV smart camera na V380 Pro. Guys, bago po natin ilagay sa receptacle or i-power on yung CCTV camera, kailangan po nakalagay na po yung micro SD card dun mismo sa unit. Ang tamang paglagay po ng micro SD card is nakapaharap po sa inyo yung main unit, yung CCTV camera, and din yung SD card naman, bago nyo isalpak, dapat po nakapaharap yung gold pins and then i-push nyo po pataas. Ang next na gagawin po natin is ilagay na po sa receptacle yung CCTV. Pero wag mo muna nating i-power on. So yun guys, through sa ating cellphone, ang next na gagawin po natin is mag-install po tayo ng V380 Pro na app sa Play Store. Pagka-install po ng apps, i-open lang po natin and then i-press po natin yung yes, I have read and agree, and then press yung read and agreed. And then press next and then get started po. Guys, i-press lang po natin yung register para makagawa po tayo ng account. Press register. So, ang ipang verify po natin for this vlog is email ad po natin. Dito po sa please select country or region, ilagay lang po natin Asia. And then po, sa pangalawa, yung email ad po natin. And then press next. Antayin lang po natin. Or tignan na po natin agad sa ating email ad kung meron na pong na-send na 6-digit na verification code sa atin, and then pagka-enter po natin ng 6 verification code, press next na po agad. Pagka-press po natin ng next guys, magpapaset na po siya ng password, so create password lang po na madali nyong tandaan, and then press confirm lang po sa bandang baba, and then pagka-press ng confirm, ganito na po yung magpapakita, welcome. So i-enter lang po natin yung na-create po nating password po dito, tapos press next po. So, dito, press I know lang and then get started. And then, ang next po natin gagawin guys is i-press lang po natin yung permission for adding device, yung kulay orange na text po na to, para ma-enable po lahat, para hindi po tayo mahirapang mag-install po ng CCTV camera mamaya. Do not forget po guys na ma-enable po lahat ng pwedeng i-enable po dito sa portion na to, para po mas smooth po yung pag-install po natin ng ating CCTV camera. Yun guys, kailangan po nating ma-double check kung lahat po na-allow po natin or na-enable po natin. And then, after natin mai-allow lahat,
press confirm lang and then ready to install na po yung ating CCTV camera. Sa pag-connect po ng ating camera sa ating cellphone, i-press lang po yung add device, yung blue na may plus sign. So, pwede na nating i-power on yung power source ng ating CCTV camera. And then, ang gagawin ng camera is magkukonfigure po siya para makapag-connect na po sa ating cellphone. So, yun guys, after po natin ma-press yung add device, ganito po yung magpapakita sa ating cellphone. I-press lang po natin yung more ways to add and then press Wi-Fi camera and then press QR code connection. So, dito guys, sa portion na to, i-connect na natin sa ating PLDT Wi-Fi itong application ng V380 Pro. Search username and enter password and then confirm and then I know and then lalabas na po yung QR code then. So, yun guys, ang gagawin po natin is i-focus po natin yung QR code sa mismong harap ng CCTV camera para makapag-connect na po siya. So, medyo matagal lang po ito pero magkoconnect na po yan na kagaya po neto. If narinig po natin na connected na po siya, i-press lang po natin yung I heard network connected. So, dito magsiselect lang po tayo ng magiging name ng ating device and then press po natin yung view device para successful na po yung ating pag-install ng ating CCTV smart camera and para makapag-view na po tayo ng activity ng ating CCTV camera through dito po sa ating cellphone. Yun na nga guys, kagaya po ng sinabi po natin, successful po yung pag-i-install po natin ng ating device. So, sa portion na to, ine-explore lang po natin yung mga additional settings para makita po natin kung working po properly itong CCTV camera po natin. So, yun guys, mag-try din po tayo mag-playback ng mga previous record kanina ng ating CCTV camera. I-press lang po yun, yung portion na yun, yung pinipress ko po and then makikita nyo po yung cloud. I-press nyo po yung cloud pero po ang i-press po natin sa portion na to is yung SD card since gumamit po tayo ng micro SD card na 64 gig. So, I recommend po na pagka gumamit po tayo nito or mag-install po tayo nitong CCTV camera na ganito, gumamit po tayo ng micro SD card para po makapag-playback po tayo.